dear beloved, Boss Mike Cervera. Rally. Napakalaking rally. Oh, kita nyo. Kicks TV. Kicks TV, oh! Oh, eto. Bakit nandyan yan? Bakit nandito to? Ha? Pati yung mga amo, yung neto, nandito. Ah. Ito, napakadaming tao. At sana makinig sila sa mensahe na gusto ipaparating ng taong bayan. Oh, ano yun, bago to? Anong mensahe ba yun? Huwag nang impeach si Sara? Ha, yung ba yun? Naku, mga kababayan. Oh. Yun ang nais. Oh, makinig kayo, wag niyong impeach si Sara. Oh, usaping politika na hindi sinasaklawan ng simbahan nila dapat. Ulitin ko. Ha? Impeach ba ni Sara? Ang ano, dapat pakinggan? Ano yun? Usaping politika na hindi dapat sinasaklawan, pinakikialaman, himasukan ng simbahan. Anong mensahe na gusto iparating ng ating mga kababayan tungkol dito sa rally na ito? This is a National Rally for Peace. Papispisang kakad. Bagbagam nga peace. Peace. Papispisang ka nga ta. Asan ang peace dyan? Walang peace. Politika rally ya, puro hinanakit yan. Paano magiging peace kung puro hinanakit? Ang panawagan. Kung saan tayong lahat ay andito nagsama-sama para makibahagi. Para Nako, kung saan. Pagod na, hingal na si Bato. Bato, magsama-sama kayo dyan. Dahil pabor na pabor sa inyo yan. Sa tingin ninyo, natuwa ang tao dyan. Sa tingin ninyo, karamihan ba ng mga nandyan sumasang-ayon sa inyo dyan? Wala. ma-achieve natin yung peace sa ating bansa. Nako. Sana wala na gulo. Oy, gulo! Sino ba may gusto ng gulo? Sino ba may gusto ng gulo? Wala akong may gusto ng gulo, liliwanagin ko. Wala akong may gusto ng gulo. Bakit to? Unang-una yung Pangulo tahimik, hindi nga sumasagot. Anong sinasabi niyong gulo? Sino ba nag-umpisa ng gulo? Hindi ba't kayo? Alam niyo, kita niyo. Binabaliktad na nilang lahat eh. Binabaliktad nila, mga kababayan. Sila yung nanggugulo tapos sisigaw, ayaw namin ng gulo. Pero mga kababayan, sa kanila nang gagaling ang kaguluhan. Wala nang bangayan. Wala nang ba? Wala na ito bangayan. Mga kababayan, sino ba nakikipagbangayan? Sino ba nakikipag-away? Putik na yan. Baliktad na talaga. Iyan nga yung aming panawagan. Huwag na tayong magbangayan. Ito, liliwanagin ko mga kasama. Ha? Liliwanagin ko mga kasama. Ha? Tayo ho nananawagan na huwag namang away. Hayaan na natin si Pangulong Bongbong Marcos na matapos yung kanyang termino. Dahil hinalal ng tao. Di ba mga kababayan? Ano yung sinasabi ninyo? Na wala ng away, wala ng bangayan? Wala. Tayo ay magsama-sama para i-address yung mga problema, mga problema ng ating bansa. Yung problema ng bansa ay kayo. Yung problema ng bansa ay korupsyon. Yung problema ng bansa ay yung mga nang-abuso ng kapangyarihan. At lahat yun, kayo yun. Inabuso nyo yung kapangyarihan nyo nun. Bato, kala mo mananalo ka pa? Inabuso ni Sara yung kanyang posisyon. Bato, alam mo ba yon?
Kahit nga ikaw, inabuso mo eh. Aminin mo yun. Di ba? Oh, thank you ha. Salamat. Nagasibo ka. Oh, Oh, yan lang. Oh, dahil nga dyan mga kababayan, eto na. Oh, eto na. Oh, pasalamatan na. Pasok! Kung bumabati Nako! Ano ibig sabihin yan? Oh, sige, panoorin ninyo mga kababayan. Huwag sasama loob. Focus lang kayo. Oh. taus-puso akong bumabati sa lahat nang lumahok sa malawakang Peace Rally ngayong araw. Ito ay isang makapangyarihang pagpapakita ng pagkakaisa at pananampalataya na ang tanging hangad lamang ay kapayapaan tungo sa kaunlaran ng ating bansa. Nagpapasalamat ako sa ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo sa inyong patuloy na pagsisikap na maghatid ng pagkakaunawaan at pagkakaisa sa ating mga kababayan. Sa gitna ng tumataas na presyo ng bilihin, kahirapan, at iba pang suliranin, ang isang mapayapa at nagkakaisang Pilipinas ay hindi kailanman matitinag at paulit-ulit na aahon sa gitna ng hamon ng panahon. Muli, sa aking mga kababayan, Huwag mo nga akong ginagaya siya muli ko. Ako lang may karapatan nung muli, no? Laila Collins, thank you naman, ha. Oh, hindi ko na ipapakita yan. Oo. Thank you. maraming salamat Oh. sa inyong malasakit. Nako! Maraming salamat sa inyong malasakit. Oh, mga kapatiran ng Iglesia ni Cristo, nagpasalamat na sa inyo. Si Sara Duterte, oh. Ha? Pasalamat na daw. Ulitin natin para mas maintindihan. Ito na. Ito na. Taus-puso akong bumabati sa lahat nang lumahok sa malawakang Peace Rally ngayong araw. Oh, salamat daw po sa lahat ng mga dumalo. Tuwang-tuwa ang Vice Presidente ninyo. Tuloy. Ito ay isang makapangyarihang pagpapakita ng pagkakaisa at pananampalataya na ang tanging hangad lamang ay kapayapaan tungo sa kaunlaran ng ating Dapat na kapayapaan daw. Kapayapaan! Kapayapaan! Purihin si Santa Fiona! Purihin si Santo! Digonyo! Purihin! Hayop! Kapayapaan daw. Bumati pa, oh. Tuloy. ating bansa. Nagpapasalamat ako sa ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Salamat daw po. Opo, salamat po. Salamat po. Sa inyong patuloy na pagsisikap na maghatid ng pagkakaunawaan at pagkakaisa. Pagkakaunawaan, pagkakaisa. Siya pa may ganang magsabi niyan, ha? Mga kababayan. Siya pa may ganang magsabi niyan, ha? Pagkakaunawaan at pagkakaisa daw. Oo, sabi niya. Tanong ko sa inyo, mga kababayan. Pagkakaisa ba ang magbanta ka sa buhay ng presidente at asawa at speaker? Pagkakaisa ba ang awayin nyo? Batuhin ninyo ng mga putik para magiging malinis kayo? Pagkakaisa ba ang tawag sa ginagawa nilang pagsira sa gobyerno? Yung ba yun, mga kababayan, ng pagkakaisa? Kapayapaan ba yun? Teka muna. Mukhang sumaklolo na ba si Sarah? Mukhang nagpasaklolo na ba si Sarah sa mga kapatiran ng iglesia? Tanong ko lang. Mukhang kinausap na ba ang pamunuan? Tulungan niyo na po ako kasi malapit na po akong bumagsak. Makukulong po ako kapag hindi niyo po ako tinulungan. Makukulong po ako. Ganun ba? Ako po'y nangangako ng ilan.
Ibibenta ko na po pati panty ko, matsunod lang. Lahat po ng ipapangako ko po sa inyo, itutuparin ko yan. Ganun ba, ganun ba, ganun ba? Ganun ba nangyari? Ako'y nagtatanong lang. Ha? Nagkaroon ba ng ganun? Di ba? Kasi alam na nila mga kababayan wala na. Wala na. Lagapak na ang mga Duterte. O, tanong ko sa inyo. Tanong ko sa inyo. Ipanalo nyo to sa 2028 kasi nagdeklara na tong tatakbo. Mga kababayan, ipanalo nyo si Sara Duterte sa 2028 para maniwala kami. Para maniwala kami na totoo. Mas maraming Pilipino ang naniniwala dito. Tama mali? Ipanalo nyo. At, sige, para mas maaga-aga. Ipanalo nyo si Marcoleta. Ipanalo nyo si Marcoleta. Kung totoong mas marami ang naniniwala sa mga Duterte, ipanalo nyo. Kaysa daanin natin sa pakitaan ng puwersa. Wag na ho. Wag na, wag na. Wag na nating idaan sa pakitaan ng puwersa. Hindi na ho makakatulong yun. Tama mali? Makakatulong pa ba yung pakitaan ng puwersa? Hindi ho. Daanin natin, sabi nga ni Marcoleta, daanin sa tamang proseso. O siguro naman mga kababayan, tamang proseso na ipakita natin ang totoo sa halalan. Ipanalo nila lahat ang kandidato nila. Ipanalo nyo si Kibuloy. Ipanalo nyo si Marcoleta. Ipanalo nyo si Bato. Kahit 3 lang na yan. Yang 3 na yan, ulitin ko. Ipanalo nyo. Ipanalo nyo. Yang 3 na yan. Bato. Marcoleta. At si Kibuloy. Ipanalo nyo. Dahil kapag hindi nyo napanalo, ibig sabihin, hindi sumasang-ayon sa inyo ang mayoryang Pilipino. Hindi sumasang-ayon sa inyo, sa gusto nyo na mangyari. Di po ba mga kababayan? Di at least tahimik tayo dahil dinaan natin saan? Sa tamang proseso na na yun din naman ang gusto ni Marcoleta at ibang mga tagapagsalita nyo. Di po ba mga kababayan? Ganun lang kasimple yun, mga kababayan. At least tahimik tayo. Tahimik. Di ba? Tahimik. Baka nga pati si Digong hindi manalo eh. Di ba? Baka pati si Baste hindi rin manalo eh. Paano yun? Di ba mga kababayan? Sa ating mga kababayan. Sa gitna ng tumataas na presyo ng bilihin, kahirapan. Huwag mong gamitin yan! Ginagamit na naman mga kababayan para kunin yung loob ng ilan eh. Paniniwalain mo na naman yung mga mahihina eh. Di ba? Pinaniniwala na naman yung mahihina, mataas ang bilihin. Ikaw naman, Sarah, parang hindi ka naman galing sa Japan kamakailan. Mura ba ang bilihin sa Japan? Kagagaling ko rin dyan. Hindi nga lang tayo nagkatapat eh. Nauna ako. Nung umalis ako, tsaka ka dumating. Sige nga, mura ba ang bilihin sa inyong mga kinaroroonan? Sa mga OFW, nating mga kababayan, kayo magpapatotoo. Mura ba ang bilihin sa inyong kinaroroonan? At iba pang suliranin ang isang mapayapa at nagkakaisang Pilipinas. Wala. Nagkakaisa mga Pilipino na gusto panagutin kayo. Nagkakaisa po ang mga Pilipino, yun ang alam namin.
nagkakaisa kami para mapanagot kayo, para sabihin. Dahil hanggang ngayon, hindi pa to nagsasabi ng totoo. Hindi pa rin masagot. Yung alin, Mary Grace Piatos, Tempura Nova at marami pang iba. Hindi pa rin masagot, mga kababayan eh. Di ba? Anong nagkakaisa? Nagkakaisa ba ang tinutukoy mo para suportahan kayo? Nagkakamali ka. Nagkakaisa ang mga Pilipino para malaman ang totoo. Na totoo! Yun naman yung pilit nyong tinatago. Tama, mali. Di ba? Nagkakaisa tayo para malaman natin ang katotohanan. Napilit naman nila na itinatago. Yun po yung totoo. Huwag nating itago ang katotohanan. Kayo po'y malilingkod eh. Manglilingkod sa taong bayan na kailangan namin ng kaliwanagan, transparency and accountability. Kung wala ka nun, wala kang silbi. At kung wala kang silbi, nagtataka marami dito kung bakit pinagtatanggol ka ng INC. Yun. Tama, mali. Di ba, mga kababayan? Tama, mali. Ganyan eh. Pinagsasabi. Isa pa na nagpaliwanag. Yung tatay niyang sino ba yung tatay mo? Pasok. Mainis kayo. Yan, mainis kayo. Mainis kayo. Ha? Mainis kayo. Tuloy. I would like to thank Eduardo Manalo and the Iglesia ni Cristo for organizing and mobilizing its members in today's prayer rally for peace. Huwag na natin, nakakainis eh. Pag nakikita ko mukha neto, parang nakikita ko na kagad yung pupuntahan neto eh. Diba? Ayun na, nagpasalamat na. Kung ano pa ang gusto ninyo. Ano pa ang patunay na talagang ang ginawang political rally ng Iglesia ni Cristo ay para sa mga Duterte. Tama, mali? Tama! Diba? Ulitin ko. Maliwanag pa sa ulo ni Bato na ang ginawang peace rally ko ay para sa mga Duterte nyo. Ay, ito na. Ito na. Opo. May lakad pa pala ako. So mga kababayan, itutuloy po natin dahil part 1 pa lang to. Ha? Part 1 pa lang to. Mayroon pang part 2, part 3, part 4, part 5, parang impeachment ni Sara to. Kung mayroong impeachment 1, 2, 3, 4, 5, ganon din to. Kasi mahabang usapin to. Kaya muli, mga kababayan, sa mga hindi pa nakakapag-like, share, and subscribe, bibitining ko po kayo. Our beloved Boss Mike Cervera.